Sumuko at manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Dakila namin Diyos, sa gabing ito kami ay nagtitiwala lamang sa iyo. Sa iyo lamang kami umaasa, O Diyos, sa gabing ito. Dahil tunay nga, Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Kilala mo kami, O Diyos, alam mo ang lahat sa aming mga buhay. Kaya sa gabing ito, Lord, wala kami ibang titignan kundi Ikaw lamang, O Diyos. Panginoon, bayan na Ikaw ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. Mga bagay, O Diyos, na nakikita mo, nalalaman mo sa mga puso. Lumalapit kami, O Diyos, sa gabing ito upang humingi ng habag at awa na muli Ikaw ang siyang gumawa, kumilos sa aming mga buhay, O Diyos. At bayaang katulad ng aming inawit, Lord, ang kalakasan ay masumpungan lamang namin sa iyo at sa iyong presensya. Na sa panahon ng aming kahinaan, na sa panahon ng aming pangailangan, makita namin, O Diyos, na Ikaw lamang ang siyang source na lahat ng bagay. At sa gabing ito, kaya kami naparito dahil Ikaw ang nagmay-ari ng lahat. At O Diyos, nakikita mo pangailangan ng bawat isa. Nakikita mo, Diyos, ang bawat isa na nangangailangan marahil ng pagtuturo pa. Nangangailangan, O Diyos, ng wisdom, ng encouragement. Nangangailangan, O Diyos, ng knowledge, na magkakilala pa sa iyo. Nangangailangan pa ng paglago, nangangailangan pa ng kalakasan. Father God, Ikaw ang source ng lahat ng bagay. Kaya sa gabing ito, lumalapit kami sa iyo na may kalakasan, na may pagtatagumpay. Sa kabila man, O Diyos, na maraming mga pagbakas ng libutang ito, we can claim na kami nagtagumpay sapagkat Ikaw ang Diyos nagbibigay sa amin ng pagtatagumpay. Sa gabing ito, Lord, sa iyo lamang kami nakatingin, umaasa, sa iyo lamang kami nagtitiwala. Bayaan, Lord, sa gabing ito, Ikaw ang siyang humawak na aming munting gawain. Bless mo, Diyos, sa mga salitang aming bubuksan, mga salitang aming babasahin. At Ikaw lamang, O Diyos, siya mabigyan ng kaluguran sa mga bagay na ito. Ikaw lamang siya maluwalhati, Ikaw lamang mag-glorify sa aming kalagitnaan. At bayaan, Lord, na Ikaw lamang, O Diyos, ang siya may taas sa aming kalagitnaan. Linisin mo ang mga puso, O Diyos. Linisin mo ang mga isipan. Ihanda mo kami sa iyong mga salita. At bayaan, Lord, ang bawat isa ay huwag mo na walagpasan sa gabing ito. Because, Lord, abutin mo ang pangailangan ng bawat isa. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, Ikaw lamang siya mangusap. Madakila ka, maluwalhati ka, lahat ng bagay binabalik namin sa iyo, kapurihan, pagdakila, pasalamat, sa tanging na pangalan pa ng Kristo Jesus. Amen and amen. Purihin natin Panginoon, ating palapatin Panginoon. Praise the Lord, purihin ng Diyos, at salamat sa bayan Diyos. So, we can be seated. Wala yata yung aking mic, no? Okay lang, kahit ito na lang, para hindi tayo... Hello. Okay, hello. So may problema tayo sa ating mic at bayaan ng Diyos ang siyang patuloy na tumulong sa atin. Pangusap sa ating kalagitnaan. Okay, so good evening sa lahat. Parang napakatagal natin huli nagkita. Pero salamat sa biyaya ng Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng pag-iingat. Tayo narito muli dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon Kristo Jesus. Okay, so while inaayos yung ating sound system, so sana maayos natin siya, ay gusto ko lang magbigay ng ilang announcements sa gabing ito. Una ay please be reminded sa ating napagkasundo ang mga pledges at mga bagay na preparation sa ating anniversary. Excited na ba kayo? Walang excited? Excited na ba kayo, mga kabataan? Ayaw niyo? Wag na lang kaya. Tuloy. Parang hindi naman kayo excited. So, hopefully, aside sa kung hindi nyo ma-express yung excitement nyo, ay nawa meron kayong anticipation aside sa mga gagawin activities, aside sa mga gagawing mga exciting na mga team building activities, ay importante matuto tayong magkaroon ng excitement, kagalakan sa mga gagawin ng ating Panginoong Kristo Jesus. So sa event na yon, sa araw ng ating anniversary, hindi lamang tayo mag-focus sa mga,
sa mga pag-build ng relationships. Hindi lang tayo mag-focus sa kasiyahan, kundi so bagaman mauuna siya sa ating program, if I believe na-announce na last Friday nung wala ako, so sana na-announce na siya. So mauuna yung mga activities natin dahil yung ating venue ay umaga siya. So sana naging made aware na tayo sa maraming mga changes. Umaga yung ating start anniversary. That starts at 8 a.m. At yung ilang pa mga pag-aplano, siguro pwede pag-usapan next Friday. At sa ating mga song offering din, sa ating testimony, meron tayong time to testify and to sing songs. So mag-prepare kayo. I encourage you na mag-prepare tayo para ma-express natin yung mga ginawa ng Diyos nakalipas sa taon. So kung gano'n naging mabuti sa yung Diyos, pinagkalooban ka ng work, iningatan ka sa school, iningatan ka sa maraming mga bagay, gano'n mang kalaki o kaliit, ay matuto tayo mag-express. At dahil tayo lang naman yun, so why not ay ibigay natin sa Diyos ang papuri at pagdakila sa araw na yan. So meron tayong ample time to testify, to sing songs sa hapon. So sa first leg ng ating anniversary ay lahat ng activities from umaga up until early afternoon. And then mag-start tayo ng 4 sa ating mga gawain at 4 a.m. in the morning sa next na gawain. Okay? So I have subdivided yung mga activities natin para hindi naman din isang activity lang. Pero mostly, pagka-start ng after lunch, mag-focus tayo sa mga spiritual na mga bagay, of course, dahil yun yung importante nating dapat gawin. Okay? So sa umaga, sige, magkaroon tayo ng mga activities, magkaroon kayo ng preparations ng mga cheer ninyo, at magpakasaya dahil gawa rin naman ng Diyos ang araw na yon. Diba? So mag-rejoicing tayo, mag-alak. Pero pagdating ng after lunch, mag-focus tayo sa mga spiritual na bagay up until morning. So mag-prepare kayo aside sa sinabi ko na preparation. So kung may mga clients kayo, may mga bosses na hindi sila nag-o-observe ng Philippine holidays, magpaalam kayo. I would discourage everyone na mag-work sa araw na yon. At wag sana ako makakita ng mga nagpupuslit ng laptop doon sa gawain natin. At also, yung pinaka-setup natin is parang retreat. So yung mga phones ninyo, kahit wag nyo na i-charge yan. Di-deposit nyo rin naman yan eh. So, dalhin nyo na lang yung phones nyo doon para ipa-deposit. Kahit wag nyo na dalhin, okay lang din. Gusto kong magkaroon tayo ng time, focus, most importantly sa mga salita ng Diyos, pangalawa, sa relationship building, sa bawat isa. Okay? At hindi naman yung mundo natin hindi naman dapat umikot sa mga phones natin, sa mga devices. Sa lahat ng mga devices ninyo, mapa-phone or something, tablet na makakonect sa internet, ay i-deposit natin para makapag-focus tayo sa ating gawain. Even I will try na magpapel. So usually tablet ako, di ba, pagka nag-notes. Pero magpapapel ako para lahat ng ating gadgets naka-deposit at makukuha nyo na siya pag out natin ng 6 in the morning. Okay? So pwede nyo na rin hindi dalhin para hindi nyo na-deposit. So, yung mahuli ko magpupuslit ng phone, una, syempre, kung di ko man mahuli, ang Diyos naman nakakita. Pangalawa, kung mahuli ko man, ay nabagawin natin. Itapa natin yung phone sa pool. So, sana naman mag-participate tayo, mga kabataan. So, lahat ng pagpapaalam na gagawin ninyo sa inyong mga parents, gawin nyo na, sabihin nyo, Ma, Da, kami ay mag-stay sa isang lugar, dito kami. Hindi naman kami alis, wala kaming contact. So kami mga guardians kayo na, naglangamusta, sabihin nyo na lang na wala kayong contact for a day, mag-contact na lang kayo pagka pauwi na. Okay?
At I hope nakapagpaalam na tayo sa bawat isa, sa ating mga parents and guardians para sa ating event. Okay. So ilang mga details ay siguro i-chat na lang at ipabibigay alam na lang sa via chat. Okay, so sa gabing ito ay nagpasalamat tayo sa biyaya ng Diyos na pinagkaloob niya sa atin at bagaman I personally to be honest sa inyo mga kabataan, personally dumadaan ako sa mga panahon na mabibigat. Okay? Alam niyo naman yung mga nangyari sa amin for the past weeks. At to be honest sa inyo ay hindi siya madaling paglalakbay. At bagaman merong cliche na nagsasabi na, yung buhay ng Kristiyano hindi talaga madali. Pero to be honest, mas naranasan ko yung bigat this past weeks. So, even physical health ko ay nag-struggle din. So, may mga times na wala ako dito. Actually, last Friday yata yun, kung hindi na ako kamali, ay supposed to be, nakaschedule din akong mangaral, pero pauwi ko ay nakaramdam ako ng hindi mainam. So for the past 2 to 3 weeks or so ay medyo nakakaramdam ako ng pagka-bloat sa akin siya to the point na nahirapan ako huminga. Okay? Kapag sobrang bloated, kahit anong kain lang, yung acid umaakyat to the point na nahirapan ako huminga. At salamat sa kalakasan na pinagkakaloob ng Diyos. So kahit gano'n, nakapag-commute pa rin. Pero pagdating ng gabi, talagang ramdam na yung pagod. At syempre, medyo nahirapan ka huminga dahil bloated. Hindi mo rin alam kung kakain ka ba o hindi ka kakain. Pag hindi ka kumain, acidin ka. Pag kumain ka, bloated ka. So medyo mahirap. At aside doon, so may mga emotional battles at spiritual battles. Personally, ay masabi kong dumaan ako sa isang journey, sa paglalakbay para i-assess yung pananampalataya. Okay? Alam niyo mga kabataan, importante para sa isang Kristiyano na ma-prove niya sa kanyang sarili na meron siyang pananampalataya. Madaling sabihin na meron kang pananampalataya. Sabihin ko, may faith ako dahil na-attend ako ng church. Sabihin ko, may faith ako dahil nandito ka. May Bible ka. Naniniwala ka sa Diyos, Christian ka. It's easy to say na meron kang faith, pero it is hard to prove. Dahil ang pagpapatunay ng pananampalataya, kapag sinabi mo may pananampalataya ka, yung proving ground niyan ay sa panahon na mabibigat na mga trial. Sabi ni Peter, di ba? Huwag na kayo magulat kung dumaan kayo sa mga sunod-sunod na mga trials. Another account kay Peter. Kapag sabi doon, yung pananampalataya ay dumadaan sa apoy para maging purong ginto. At personally, naranasan ko yung pagda-test. Hindi naman ako magsasabi sa inyo na malakas ako, invincible ako, wala akong kahinaan. May kahinaan din ako. May mga panahon na nanlalamig, nanghihina. May mga panahon na nangangailangan din ng encouragement. At truth be told, yun yung aking kalagayan sa nakalipas na mga araw. Bagaman nagpo-perform, nag-minister para sa gawain. So, I personally din requested muna, kung mapansin nyo, di ba, hindi ako tumatayo every Sunday, Wednesday. So, I requested muna break. Kailangan ko rin i-assess yung aking spiritual na pananampalataya. At dumaan ako dun sa ganong journey habang sa mga nakalipas na mga araw. At medyo kinakailangan ko para mag-respond dahil mag-prepare tayo sa anniversary. So, kinakailangan ko mag-respond, mag-prepare, mag-saayos. Pero, yun nga, as I was saying, yung pagpapatunay ng pananampalataya na meron ka ay mahirap. Pero, it is fulfilling to know na ikaw ay pananampalataya. Alam nyo na maganda or masarap sa pakiramdam
na mapatunayan mo sa iyong sarili na yung pananampalataya na hindi galing sa iyo, kundi galing sa Diyos. Yung pananampalataya na yan, na galing sa Diyos, ay mapatunayan mo na totoo sa iyong buhay. Yun yung i-desire ninyo, mga kabataan. Pero I warn you, kapag ka ating i-desire yan, I have recalled a story sa akin tito, Jeremiah. Sabi niya, pinanalangin niya sa Diyos, Lord, gusto kitang maranasan. Alam niyo ba nangyari? Nagkaroon siya ng matinding karamdaman. To the point na, siyempre, kinuha ng Diyos ang kanyang buhay. At sometimes, if we will pray, Lord, palakasin mo pa na palataya ako, palakasin mo pa ako, sometimes, darating yung mga ganong kabibigat na mga pinagdadaanan natin. Pero, once na mapatunayan mo, na yung pananampalataya na yan ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Once na makita mo ang iyong sarili na, totoo, mahina. Tao ka marami ka pagkukulang, pero sa panahon ng iyong kahinaan, nakita mo na nakakabangon ka pa rin, nakakapagpatuloy ka pa rin, kabataan. Hindi naman kinakailangan at tumagal ng taon. Kahit sa inyong edad, alam ko may mga pinagdadaanan kayo. Hindi ko sabihin yung parang cliche na, bata pa kayo, wala pa kayo pinagdadaan. Marami kayong mga pinagdadaan ng mga struggles. Alam ko yun. At sa mga ganong pagkakataon ng ating buhay na tila ba mahirap, tila ba imposible, kapag napatunayan mo yung pananampalataya na nagmumula sa Diyos, mapatunayan mo na yun yung nasa iyo. Maranasan mo ang Diyos mismo ang gumawa. Para sa pananampalataya mo, paniniwala mo na ang Diyos, naniniwala ka na ang Diyos siya lang may magagawa. Pag napatunayan mo yan, masarap sa pakiramdam. Dahil alam mo, ang Diyos ay buhay at gumagawa siya sa iyo. So yun yung ating hanapin, mga kabataan. Gusto ko hanapin ninyo yun. Magkaroon kayo ng desire, ng prayer na magkaroon din ng ganong journey. Journey na matiyak mo sa iyong sarili na may pananampalataya ka. Hindi sapat na matiyak mo na kabilang ka sa COTF. Hindi sapat na matiyak mo na kabilang ka sa BSEM or whatever. Dahil pangalan lang yan. It doesn't matter. Maraming mga a-attend ng COTF pero hindi mararapture, hindi maliligtas. Maraming mga pupunta sa BSEM pero hindi naman sila aagawin. Why? Dahil hindi sila kabahagi kay Kristo. Kaya kinakailangan mo sa iyong sarili matiyak na ikaw ay kabahagi kay Kristo. Okay? So yun yung aking journey sa nakalipas. I had to share that para sa kapurihan ng ating Panginoon. At up until now, actually, medyo recovering pa rin sa karamdaman na now hindi na ako ganun na nakakaramdam ng pagka-bloat at hindi na ako nahirapang huminga. Pero bloated pa rin at times kapag medyo minsan kung wala akong makain or marami makain. At sama niyo lang ako sa prayers, not only sa aking physical strength, but also spiritual, emotional, mental fortitude, mental strength ay kinakailangan. Hindi lang naman ako, kundi ng bawat isa sa atin. Okay? Salamat sa biyaya ng Diyos sa gabing ito that meron akong privilege to speak with you sa gabing ito. Hindi ko kayo papatagalin. Hindi natin mapatagalin ng mga oras at hindi ko na kayo mapatayuin. I want to read Ephesians chapter 2. Remember, pinag-usapan natin last time yung concept or yung idea ng glory. Di ba? Hindi tayo masyadong lalayo in preparation para sa ating anniversary. So, prepare your hearts, prepare yourself aside sa mga material preparations, prepare natin ang mga sarili spiritually sa magagawin ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 4. I want to read from verse 4 to verse 10. Basahin natin at dito tayo ikot ng ating key verse. Okay? But God, being rich in mercy because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, He made us alive together with Christ. Because by grace you have been saved. And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus.
so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. Not a result of works, so that no one may boast, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Can we say amen to the words of God? Amen. So this is the word of God na ating pag-uusapan sa gabing ito. At if you could recall, pinag-usapan natin 2 Fridays ago yung idea ng glory. Diba? So it was a blessed night na pinag-usapan natin ang patungkol sa kaluwalhatian. If you would recall, ang tao itself, inherently, sa kanyang sarili, ay meron siyang kaluwalhatian. At bagaman madalas natin ginagamit yung term o yung word na glory sa mga spiritual na mga bagay, ang glory, we have defined last time, ay nagpapatungkol sa honor, sa respect, or sa prestige, importance, kahalagahan ng isang tao. At kapag sabi ko nga, kapag ang isang artista ay dumaan, ay mapapansin siya dahil meron siyang glory, meron siyang importance, prestige. At napag-usapan natin last time kung paano ang tao ay naghahanap din na ma-maintain niya yung kanyang glory. At ayaw ng tao na makita na siya ay mahina, siya ay weak. Dahil sabi natin, kabaliktaran ng glory ay shame. No? Ayaw ng tao na malabas yung kanyang kahinaan dahil ito ay nakakahiya. Diba? Ayaw ng tao na mailabas yung kanyang weaknesses, yung kanyang mga difference sa iba. Ayaw ng tao na makita yung kanyang mga kahihiyan, kahinaan, dahil nakakahiya. No? Pag pag-usapan natin yung mga kahinaan ninyo, nakakahiya pag-usapan. Pag pinag-usapan natin kahinaan ko, nakakahiya. Diba? Hindi natin siya pinapalandakan sa lahat. Diba? Nakakahiya kaya na malaman na ikaw sinungaling ka. Ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan, ikaw ay ganito yung ginawa mo last year, ganito yung ginawa mo 2 years ago. Pag pinag-usapan pa yan, kahihiyan. Kahihiyan ng tao. So that is why, even sa atin ng mga believers, hindi natin gano'ng pinag-uusapan. At hindi naman tayo tinuruan ng Diyos na pag-usapan yung mga ganyan mga kahinaan. Okay? Pero, gusto kong bumalik mo tayo sa perspective na ito. No? Dahil, merong sa isang banda, kaya ang tao ay, sa kanyang sarili, ayaw niya pag-usapan yung mga personal niyang kahinaan dahil nagdudulot ito ng kahihiyan. Nakakahiya pag-usapan. Pero napuntahan natin last time na kung ang tao ay nagpa-persist na i-maintain na wala siya dapat kahinaan. Lagi siyang gusto niya na makita siya na malakas lagi. Makita siya na active lagi. Makita siya na matalino. Makita siya na maraming alam. Pero ang tao ay hindi makakarating sa ganong kalagayan. Hindi niya maaabot yan dahil limited tayo. Okay? Limited tayo. At meron talaga tayong mga kahinaan. So, kahit anong gawin natin na pagtatago, paglilihim, yun ay lalabas at lalabas. Yung mga kahinaan natin, yung mga pagkukulang natin, yung mga immaturity natin, yung mga kulang sa knowledge natin, lalabas at lalabas yan. Dahil yan ay tayo. Okay? Kahit anong pagpapanggap mo, para i-maintain yung glory mo, lalabas at lalabas yung kahinaan. At napunta natin last time na walang paraan para i-maintain ng tao ang kanyang kaluwalhatian all by himself. Pero napuntahan natin na merong kaluwalhatian ang Diyos na hindi may kukumpara sa mga tao. At doon sa kaluwalhatian ng Diyos, pwede tayong magtago. Pwede tayong pumunta.
Kasi alam nyo ba, ang kaaway, si Satanas, marami siyang pwedeng ituro sa iyo ng mga kahinaan. Lahat ng kahinaan mo, sabihin natin ganito, lahat ng kahinaan mo din ay alam ng kaaway. We can say that, di ba? Dahil, I do believe na ang Diyos ang nagbibigay din kay Satanas ng, nagpapahintulot, no? Bigyan ng kahinaan, bigyan ng testing. Naalala niyo yung story ni Job, di ba? So, Satan knows where to attack. At, sabihin na natin, alam ng kaaway lahat ng yung kahinaan at binibigyan kanya ng reminder sa mga kahinaan na yun. Oh, di ba? Ginawa mo to last year. Di ba? Ganito yung ginawa mo. Ganyan ka talaga. So, Satan gives you a reminder sa mga kahinaan mo, mapagkukulang mo. At, kung ikaw ang sarili mo, dahil alam ng Satanas, hindi ka makapagtago. Alam ng Satanas eh. Alam ng Satanas, kahinaan mo, kaya ataking ka niya ng ganong testing, ng ganong trial. Kapag ka mahina ka sa addictions mo sa laro, ataking ka niya through games. Kapag ka mahina ka sa influence ng mga classmate, ataking ka ng classmate mo, no? Sige na, mag-wear ka na ng makeup, mag-wear ka ng lipstick, mag-wear ka ng ganito. Yung influence ay papasok sa'yo ng kaaway on that part. Dahil alam ng kaaway na mahina ka dun. And two things lang ang pwede mangyari. Either mag-give in ka, or ikaw ay mag-resist. Pero, going back, hindi natin pwede itago sa kaaway. Alam ng kaaway din na mahina ka. Pero ang paraan lang natin para makapagtago, ang paraan natin para ma-keep yung glory, para masabi natin na walang maituro ang kaaway sa iyo, ang gagawin natin ay magtatago tayo kay Kristo. Kung yung tao ay maraming pwedeng maituro sa iyo, si sister, ganito ka. Ikaw, brother, ganito ugali mo. Pasaway ka, makulit ka. Ganito ka. Maraming pwedeng ituro ang tao sa iyo. At hindi mo kayang protektahan yung sarili mo. Hindi mo kayang i-cover up. Mahirap maging strong all the time sa iyong sarili lang. Na, hindi ako ganyan. Malakas kaya ako. Di ba, yung mga nasa pelikula, yung mga nagpapanggap na malakas, di ba? Malakas ako. Tapos biglang iiyak. Yun yung standard, no? Malakas ako. Hindi ako takot. Ganun ang mangyayari dahil as much as we can, pwede natin itago sa ating sarili. Pero, lalong-lalo ng ating labanan ay spiritual, mga kabataan, alam ng kaaway ang kahinaan mo. That is why, kinakailangan natin magtago sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil doon sa kaluwalhatian ng Diyos, ang sabi sa banal na kasulatan, kahit ang kaaway ay walang maituturo sa iyo. Gusto niyo ba yon? Walang may susumbat ang kaaway sa iyo? Walang masabi ang kaaway o ang sino man na ikaw ganyan ka. Ikaw ganito ugali mo. Ganito kahinaan mo. Kung gusto mong ganun ang mangyari, kinakailangan mo, pinag-usapan last Friday, kinakailangan mo ma-recognize muna sa iyong sarili na ikaw ay nangihina, ikaw ay kulang. At kapag na-recognize mo, lalapit ka doon sa may kaya na mag-cover sa iyo, sa may kaya na magprotekta sa iyo, sa kaluwalhatian lamang ng Diyos. At sabi sa mga kasulatan, kung lalapit ka sa Diyos, lalapit siya sa iyo. Naunawaan niyo ba, mga kabataan? Kinakailangan mo ng isang kabataan, ng isang tao, ma-recognize yung kanyang inadequacies, yung kakulangan niya. Para, pag nakita niya yung kakulangan niya, ma-recognize niya na, kulang ako. Anong kinakailangan gawin? Magpapuno sa Diyos. Magpakompleto sa Diyos. At kapag nagpakompleto tayo sa Diyos, walang kakulangan na may kitang kaaway. Dahil lahat ay covered sa pamagitan ng dugo ng ating Diyos. So yun yung pinag-usapan natin last time, if you would recall. Kinakailangan ng recognition ng weakness. Importante yun. Recognition na mahina. Recognition na nanlalamig. Yung pag-assess sa sarili, yung pagsiyasat. Importante yun. At sa panahon na makita mo yung sarili mo na mahina, sabi sa 2 Corinthians, yung kalakasan ng Diyos ay sapat-sapat para sa iyo.
Right. At gusto ko lang muna din bigyan, bago tayo mag-proceed sa ating pag-uusapan, no? Gusto kong bigyan ng importance yung pagtitiwala doon sa mas may kaya na kaluwalhatian. What I mean is, kapag na-recognize mo ang iyong sarili na mahina, ma-recognize mo yung sarili mo, hindi mo kaya. Ma-recognize mo yung sarili mo na kulang. Hindi sapat yung kakayanan mo. Hindi sapat yung kalakasan mo. Hindi sapat yung wisdom na meron ka. At kapag na-recognize mo yun, mahalaga yung pagtitiwala doon sa may wisdom. Okay? Minsan ang tao ay ayaw niya mag-rely sa iba dahil akala niya, kaya niya naman niyang gawin on his own, on her own. Pero alam niya ba mga kabataan, at nawa makultivate ito sa atin, matuto tayong humingi ng advice, ng payo, mag-rely sa iba. Kapag kulang tayo at hindi natin alam yung gagawin, matuto tayong mag-rely sa mga mas matanda, sa mga mas may wisdom. Hindi tayo magre-rely lang sa ating sarili. Okay? At ganoon din sa spiritual na mga bagay. Kapag na-recognize mo na kulang ka, hindi yung itatry mo lahat ng kaya mo para makasurvive sa mga tukso, sa mga trial, sa pananampalataya. Kinakailangan mo mag-rely doon sa nag-iisang Diyos na may kaya ng lahat ng bagay. Okay? Mahalaga yung pagtitiwala, yung trust mo doon sa Diyos. Una doon sa mga, alam mo, kung manghihingi ng advice, mag-trust ka doon sa advice na yun ay mabuti para sa iyo. At lalong higit sa lahat, mahalaga na magtiwala sa Diyos. Dahil alam niya lahat eh. Mahalaga yung pagtitiwala mo sa Diyos sa lahat ng bagay. Sabi sa Proverbs chapter 3, di ba? Verse 5. Pwede niyo display na lang. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. Kasi, in a way, ang tao ngayon, pwede niyang unawain yung mga nasa paligid niya. No? By sense, by logic. Pwede niyang intindihin, kapag malungkot ako, ganito gagawin ko. Or, kapag nangihina ako, kapag may trial, pwede ko itong gawin. By sense or by understanding, by logic, pwedeng gawin ng taong kanyang gusto. Pero, kulang nga yun. Dahil ang wisdom ng tao ay hindi ko maikukumpara sa wisdom ng Diyos. Now na nakikita natin mga kabataan na ang Diyos ay mas malaking kanyang wisdom, magre-rely tayo doon. Magtitiwala tayo doon. At sabi doon, ang wisdom ng Diyos ay higit sa, yung sabi doon sa Isaiah, yung ways ng Diyos ay hindi may kukumpara sa mga daan natin. Okay? So when you see yourself na hindi mo alam yung gagawin dito sa mundong ito, makita mo yung sarili mo na kulang, mag-rely tayo at mag-trust tayo sa greater being kaya sa atin, which is God. Na ang Diyos ay in everywhere, in every time, in everything, nandun ang Diyos. So makapagtiwala tayo sa Kanya. Right? Mahalaga yung pagtitiwala. Dahil kung wala kang tiwala, you tend to do things on your own. Okay, so I want to speak a little tonight about God's glory. Kung babalikan natin Ephesians chapter 2, ay pag-usapan natin yung kaluwalhatian ng Diyos. No? So what is God's glory? I want us to focus on these verses. Basahin natin ulit. Or rather, kahit yung verse 7, gusto kong basahin natin ulit. No? So, binasa natin yung verse 4, verse 5, verse 6. Pinakita doon kung gaano ang Diyos ay umiibig sa atin. He is rich in mercy. At sabi doon, yung kanyang pag-ibig na pinakita sa atin, minahal niya tayo. Sabi doon, binuhay tayo na muli ng Diyos. He has saved us by His grace. He has made us alive. He has raised up. Sabi sa verse 6, He has raised us up, seated us in the heavens. Pero for what purpose? Sa anong dahilan? Bakit ginawa yan ng Diyos? Hindi dahil special ka.
Dahil, special to si Kyle. Kaya mamahalin ko to. Hindi ganon. Kung babasahin natin yung verse 7, ang purpose ay, sabi doon, for Him to display in the coming of ages, ay maipakita niya yung immeasurable riches of His grace. Okay? So, inibig ka niya, minahal ka niya, ikaw ay niligtas sa pamamagitan ng biyaya, so that, sabihin, yun yung purpose, yun yung dahilan, so that in the coming ages, sa darating na mga panahon, in the future, ay maipakita niya yung kanyang immeasurable riches of His grace in kindness toward us. So, hindi niya papakita lamang sa buong mundo. Or what I mean is, hindi lamang niya basta papakita kung kanino man. Ipapakita niya sa iyo yung walang sukat na biyaya. Niligtas ka niya, inibig ka niya, hinugasan ka niya, ikaw ay inangat, seated on the heavenly places. Para anong dahilan? Para lang ipakita ng Diyos na mabait siya sa iyo. For a purpose na maipakita ng Diyos na ang kanyang walang sukat na mercy and riches of His grace ay maipakita niya sa bawat isa sa inyo. Okay? And as we already know, ang Diyos ay, He's wonderful God. Marami siyang pwedeng gawin. Kaya niya magpagaling, magpalakas, kaya niyang ang Diyos ay kind, ang Diyos ay patient, ang Diyos ay faithful, diba? Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagpapalakas, ang Diyos ay lahat-lahat. Marami siyang kayang gawin. At sa kadahilanan lamang yun, meron tayong awit na nagsasabi, for all these things, we worship you because of who you are. Diba? He is Jehovah Jireh, He is Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Shammah. Marami siyang kaya at ginagawa niya sa bawat isa. At ang sabi doon, on those things alone, He deserves all the praise. At yung mga bagay na yon, yung how good is our God, how generous is our God, how kind is our God, how patient is our God, hindi lamang yun pwedeng basta sabihin lang ng Diyos. Okay? Hindi ginawa ng Diyos na, mabait ako di ba? Ano ako? Patient ako. Kind ako. Generous ako. Hindi lamang yun basta pwedeng sabihin. Kinakailangan yun gawin. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, mabait ako Sino dito mabait? Wala mabait. Pala mabait sa inyo. Sino dito masipag? Nahiya umamin. Sino tamad? Ayaw niyo umamin Sige. At least sa anniversary, maganda na kayo. Okay. So, secret na yun. Surprise na lang. So, going back, you get what I mean? Hindi siya sapat na sasabihin mo lang, mabait kaya ako, masipag kaya ako, mapagbigay kaya ako. Kinakailangan, gawin mo siya. Para masabi na ikaw ay mabait, or para masabi na ikaw ay generous, kinakailangan makita sa'yo. Okay? Para malaman na ikaw ay mabait or mapagbigay na tao, kinakailangan magbigay. Para malaman na ikaw ay mabait na tao, kinakailangan magpakita ka ng kabaitan. Para malaman na ikaw ay patient na tao, kinakailangan magpakita ng pagpapasensya. Para malaman na ikaw ay taong masunurin, kinakailangan mo sumunod. You get what I mean? Yung mga bagay na yon,
sumasamba sa Diyos. Why? Dahil hindi nila, parang katulad na sa vlogger, hindi naman nila kilala. Sino ba yan? Di ba? They do not care. Marahil sa pagpapasimula ninyo ng paglilingkod, of course, hindi nyo pag-anong kilala ang Diyos. Parang sa YouTube subscriber, nagpasimula pa lang kayo manood, parang hindi pa kayo nakaka-relate sa Kanya. Hindi nyo pa siya nasusundan. Pero once na sundan nyo, every video niya, pinapanood ninyo. Then, kapag napadaan siya dyan, may kilala nyo, ma-recognize nyo, sabihin nyo, fan ako. Di ba? Ganon din sa Diyos. Marahil sa pagpapasimula, hindi nyo pa gano'ng makita, hindi nyo pa siya appreciate. Okay? Pero habang tumatagal, na pinapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, doon ka nagsisimula, greater than a fan, doon ka nagiging follower ni Kristo. At ikaw ngayon ay nakikita mo na with your own eyes, with your faith, yung kaluwalhatian ng Diyos. Dahil, hindi lang basta sinabi sa'yo, kundi ikaw mismo naranasan. Na-witness mo with your own eyes na ang Diyos ay ganito. Ang Diyos ay maluwalhati. Kaya, nasabi natin na God deserves the glory, God deserves the praise dahil sa lahat ng mga ginawa niya sa iyong buhay, nakita mo yun, na-recognize mo, wow, what a good God He is. Kaya ngayon, binabalik mo sa Kanyang kaluwalhatian. And that's what God wants. Diba? Gusto ng Diyos na mauwi sa Kanya lahat ng kaluwalhatian. Ang end goal ng Diyos ay mauwi sa Kanya lahat ng kaluwalhatian. Diba? If you would recall, merong isang verse na sabi doon, whatever you do, do it for the glory of God. Dahil gusto niya, yung kaluwalhatian ay mapunta sa Kanya. Sabi pa doon sa isang talata sa Romans, no, if you would read, samahan niyo sa pagbabasa. By the way, I encourage everyone, sana meron tayong mga Bibles na dala-dala. So, magaman, it's alright lang kung may mga digital Bible kayo, pero magkaroon din tayo ng kagalakan to have your own personal paper Bible. Para meron kayong pang-reading, pang-devotional. Huwag tayo masyadong sa screen. Huwag niyo akong gayahin, malabo na mata ko. Masyadong puro sa screen. So magkaroon kayo ng paper na Bible na madaladala nyo sa mga gawain para, lalo na sa ating gagawin na retreat service, bawal tablet na Bible tsaka phone na Bible. Dala kayo ng papel. Okay? So Romans chapter 11, 33, especially sa mga brothers, magkaroon tayo ng desire na magkaroon ng sariling Bible. Huwag yung kukuha lang tayo dyan sa likod. Bumili kayo ng sarili ninyo. 33, sabi doon, "Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways! For who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Or who has given a gift to Him that He might be repaid? For from Him and through Him and to Him are all things, and to Him be glory forever." You see, ibig sabihin doon, yung great riches ng Diyos, ang wisdom and knowledge, pinapakita niya yan. Para, sabi doon, sabi dito, lahat ng bagay ay mula sa Kanya at para sa Kanya. At mauwi sa Kanya lahat ng kaluwalhatian. Now, I want you, magkakaroon tayo follow me on this one. Kung ang end goal ng Diyos ay gusto lang niya yung kapurihan ay mapunta sa Kanya, kaya niya yung gawin ng sarili niya. Tama, di ba? Kung gusto ng Diyos na may magpupuri sa Kanya, pwede siya mag-utos, magpuri kayo sa akin. Kaya gawin ng Diyos yun. He can do it on His own. Merong mga anghel na 24/7 nagpupuri sa Diyos. Ginawa na niya yun, di ba? Pero bakit kinakailangan pa ng tao? Ba't kinakailangan pa tayo? Kung meron namang anghel na mga nagbibigay ng glory sa Diyos. Kaya namang gawin ng Diyos na yung mga bundok, yung mga resources sa lupa, kaya niyang gawin at ginagawa yan ng mga resources sa lupa. Doon sabi sa Romans, all creature
or all things that are created gives glory to God. Nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Going back sa atin, para saan pa tayo? Kung may mga anghel naman. At bilang tao, anong benefit? Okay? So, nyo lamang ako dito, no? Anong benefit sa atin na mauwi sa Diyos ang kaluwalhatian? Kapag napunta sa kanyang kaluwalhatian, paano na tayo? Di ba? Paano tayo? Sa kanya ano gagawin natin? May mga katanungan pa if you would have yung mga pagbubulay-bulay, may mga katanungan sa internet, nagsasabi, ginamit lang ba tayo ng Diyos? Ay, mga ganun din yan. Ginamit mo lang ako. Ginamit lang ba tayo ng Diyos para mapunta sa Kanya lahat ng kaluwalhatian? What do you think, mga kabataan? Ginamit ka lang ba ng Diyos para sumamba ka dun sa Diyos? Ginamit lang pala ako ng Diyos para pumunta ng church at sumamba sa Kanya. Sa Kanya lang mapupunta lahat Diba, may mga issues din sa workplace, especially sa mga nagtatrabaho, pamilyar kayo dito, di ba? Yung may mga nabibigyan ng credit kahit hindi naman sila yung gumawa. Di ba? Nagtatrabaho ka, halimbawa, ikaw nagtatrabaho, sobrang baon na baon sa trabaho, pero yung kasama mo na walang ginawa, siya yung pinuri ng boss mo, at siya yung pinramote. Ano maramdaman mo? Ay, inis ka. Ako gumawa niyan Ganun ba ginawa ng Diyos sa atin? Ikaw yung naggawa, ikaw yung nagpuri, tapos si Jesus Christ yung maluluwalhati. Ganun ba ginawa ng Diyos? Bibigyan ko lang kayo ng parang mental gymnastics. Pag-isip-isipan natin. What does it benefit sa atin? Marami tayong mga marinig na makatagan na nagsasabing yung ating mga trials, yung ating mga pain, ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Di ba narinig nyo na yun? Yung mga pains natin, mga trials, gives glory to God. Paano mangyari yun? Sa Diyos na yung kaluwalhatian. Pero ikaw, nasaktan pa rin. Ikaw, nasa pain ka pa rin. Sino may mga trials ngayon? May mga karamdaman, may mga pains, emotional, spiritual pains. At sinasabi natin, last time sinabi natin na sa ating mga kahinaan na bibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Pero, mahina ka pa rin. Anong benefit sa atin kung mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos? Nasa pain pa rin tayo. Sabihin sa'yo ng mga kapatiran, huwag ka mag-alala. Naluluwalhati ang Diyos sa inyong pag-itiis. Nagtitiis ka pa rin. Nasa Diyos na yung kaluwalhatian, ikaw nagtitiis pa rin. Sasabihin sa'yo ng kaaway, ano napala mo? Nagtitiis ka pa rin. Ganun ba? What do you think, mga kabataan? Actually, in Ephesians, if you would look at it, paano ba pinapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian? Okay? Paano pinapakita ng Diyos ang kanyang glory? Binasa natin dito, para maipakita ng Diyos ang kanyang glory, anong kinakailangan niyang gawin sa atin? Namatay siya sa krus. Siya ay, sabi doon, sa pamamagitan ng biyaya, iniligtas tayo. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay inaangat. He has saved us mula sa mga kapahamakan. Sa pamamagitan ng biyaya, inibig niya tayo. Sa madaling salita, para maipakita ng Diyos yung kanyang kaluwalhatian, He can show His glory by loving us. Pinapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian by showing it sa iyo. By caring sa atin. So, we can say na kapag siya ay nagnanasa na mag-glorify, ano yung ginagawa niya kapag siya ay nag-glorify? Ano sabi doon? Binasa natin kanina. Kapag paano niya pinapakita na siya ay glorious? Paano siya nagpapakita ng kanyang glory? Is by showing His love sa atin. Binasa natin sa Ephesians, paano niya pinakita, o paano niya papakita na siya ay maluwalhati? Kinakailangan niyang gawin. Sa madaling salita, ipakita yung pag-ibig sa iyo, maranasan mo, para ikaw mismo makita ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa madaling salita,
Yung pagpapakita ng Diyos ng kaluwalhatian, yung pagkuha niya, yung pag-grab niya ng kaluwalhatian. When He glorifies Himself. Diba? He does it through love. Yung pagpapakita niya ng kaluwalhatian, or yung pag-grab niya ng kaluwalhatian, gusto niya maluwalhati. Pero sa paano pamamaraan niya, ito pinapakita na maluwalhati siya. Pinapakita niya ito sa pamamagitan ng pag-ibig niya sa iyo at sa atin. Bagaman nakita natin, di ba, pinatanong ko kayo, nahihirapan ka, nagtitiis ka, pero sa Diyos lang yung kaluwalhatian, hindi sa iyo. Di ba? Hindi dapat na sabihin na ikaw yung malakas, ang Diyos yung malakas. Kapag ikaw nangihina. Paano yun? Pero alam niyo ba, kabataan, na kapag siya ay naluluwalhati, yung kanyang kaluwalhatian ay napapakita niya sa pamamagitan ng pag-ibig niya sa iyo at sa atin. When He shows His glory, when He demands, or when He asks for glory, ang ginagawa niya, nagre-reflect yung kaluwalhatian sa Kanya. Ibig sabihin nun, we can say that He shows His love and care sa iyo. When He shows His glory, ibig sabihin na ganito, no? Kapag nagpakita ang Diyos ng kaluwalhatian, kapag siya'y maluwalhati, when He is glorious, He is a loving God. Kapag siya ay nagpapakita ng kanyang kaluwalhatian, nagpapakita rin siya ng pag-ibig, ng care niya sa iyo. So now we can say that God is always glorified dahil sabi nga niya, di ba? Sabi sa isang account, sabi ng kasulatan, lahat ng creation, they are created to give glory to God. So ibig sabihin nun, if all creation gives glory to God, if God is always glorified, God will always love you. Ibig sabihin nun, dahil maluwalhati ang Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kindness sa iyong buhay, ay lagi na ipapakita niya sa iyo. Yun yung equal ng kanyang kaluwalhatian. Kapag ikaw, kabataan, nakita mo yung kaluwalhatian ng Diyos, kapag ikaw, nakita mo, na-witness mo, na ang Diyos ay maluwalhati at binalik mo sa Kanya lahat ng kaluwalhatian, hindi lang ito, mapupunta lang sa Kanya. Dahil yung pag-ibig, yung lahat-lahat ng blessings, lahat ng mga bagay na yung dinadalangin, hinihiling, lahat ng yan ay pinapakita rin sa iyo ng Diyos. So we can equate, we can say that when God has the glory, kapag ka meron ang Diyos ng kaluwalhatian, He also gives you His love. Kapag ang Diyos ay glorious, ang Diyos ay glorious, di ba? God is also a loving God. Kapag ang Diyos ay maluwalhati, ibig sabihin ng ikaw, ako, tayo, mararanasan mo na ang Diyos ay nagpapagaling. Mararanasan mo na ang Diyos ay nagpapalakas. Mararanasan mo na ang Diyos ay nagbibigay ng wisdom. Mararanasan mo ang Diyos. Kapag kinuha ng Diyos, hindi ito katulad ng sa labas, na kapag kinukuha ng tao yung mga credit, wala kang benefit. Gagawin dito ng Diyos, makukuha sa Kanya ang glory, pero yung glory na yon na napupunta sa Kanya, yun ay automatic napupunta sa iyo through His love, His blessings, His care, lahat-lahat ng benefits. Kung ang Diyos ay glorious, siya ay also a loving God. And when we can see His glory, mga kabataan, sa pamagitan niya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi ko kanina, hindi mo makikita na glorious ang Diyos kung hindi mo ito naranasan. Hindi mo makikita yung glory ng Diyos. Hindi mo makikita kung how much this is important kung hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos. At kung mauwi sa Kanya ang kaluwalhatian, mapupunta sa iyo yung pag-ibig ng Diyos. Yung blessings, para naranasan mo ang paggawa ng Diyos sa iyong buhay. Bagaman totoo, at times, na nahihirapan ka, give God the glory.
Pero hindi ibig sabihin nun na pababayaan ka ng Diyos. When He is glorious, He is a loving God. When He is glorious, He is a caring God. Kung ang Diyos ay maluwalhati, siya ay maibigin ng Diyos. Ano ibig ko sabihin? No? Magkasama yan. Kung ang Diyos ay maluwalhati, maibigin siya ng Diyos. We believe na maluwalhati ang Diyos. Tapos, through our praise, through our worship in times of pain, binibigyan natin ng Diyos ng kaluwalhatian. Hindi ibig sabihin na kulang ang Diyos sa kaluwalhatian. It just means that He deserves it. Because sa anong dahilan? Of how many things na sa kabila ng ating mga paghihirap, ng mga tiisin, ang Diyos ay nagpapakita ng pag-ibig niya sa iyo. Binasa natin sa Ephesians, di ba? While we were yet still sinners, ang Diyos ay namatay for the ungodly, para sa atin. While we were still weak, ang Diyos ay nagbigay ng kagalingan, ng kalakasan sa inyo, sa atin. Imagine this, hindi ka pa nakakilala sa Diyos, pero yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, dahil siya ay glorious, siya ay loving God. Hindi ka pa nagpupuri, meron na agad blessing para sa iyo. Imagine this, dumating ka sa panahon ng panlalamig, panghihina, hindi ka nakakapagpuri, pero dahil siya ay glorious, siya ay loving God pa rin. Kahit magpuri ka o hindi, siya ay maibigin na Diyos. Kahit na ikaw ay sumamba o hindi. No? I mean this in a good way. Hindi kailangan ng Diyos sa inyo yung papuri. Dahil siya ay glorious na already. Pero kaya tayo nagbibigay ng papuri sa Diyos because of how much God has done many things sa ating buhay. Hindi dahil kapag walang papuri tayo, kulang ang Diyos. Sapat-sapat na siya. He is glorious. That is why He is a loving God. Kaya kahit ikaw dumating ka sa panahon ng panghihina, hindi ka makapagpuri. Nanghihina ka, nalalamig ka. Dumating ka sa panahon na hindi mo pakilala ang Diyos, hindi ka pa nagpupuri. Pero iniibig ka na ng Diyos. Dahil siya ay glorious. Siya ay already glorified God. At pinapakita niya ang kanyang glory sa iyo. Kahit na ikaw hindi ka pa nakakilala sa Kanya, kahit na ikaw ay pasaway, kahit na ikaw ay makulit, kahit na ikaw ay maraming panlalamig, panghihina, pinapakita na niya yung glory niya sa iyo. He shows His glory sa iyo. Through His love, through His kindness sa iyong buhay. Because God is always glorified, God is always loving you. Sabi sa bilasa natin, not because you deserve it. Hindi dahil deserve mo na ikaw ay ibigin. Not because of your works. Even not because you need it. Hindi dahil kailangan mo, inibig ka ng Diyos. Hindi lamang basta ang Diyos gumawa out of sympathy. Sabi doon, gumawa ang Diyos out of His great love. Totoo, naawa ang Diyos sa ating mga kalagayan. Nakita niya yung ating kalagayan. Pero, hindi lamang siya gumalaw base sa, naaawa ko sa iyo, wawa ka naman. Kundi, inibig ka ng Diyos. Minahal ka ng Diyos. At nakita niya ang inyong kalagayan. Totoo, may awa, may sympathy. Dahil alam ng Diyos ang ating patunguhan ay sa impyerno. Pero higit sa lahat, inibig ka niya. Para yung kaluwalhatian niya ay makita mo. Kapag naluluwalhati ang Diyos, or kapag ang Diyos ay shining ng kanyang kaluwalhatian, ibig sabihin nun, nakikita mo yung pag-ibig, yung kindness, yung patience ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo ay yun yung kanyang kaluwalhatian. When His glory is revealed, ibig sabihin nun, nakikita mo rin yung pag-ibig niya para sa iyo. Buhay. Mga kabataan, yung buhay natin sa mundong ito ay hindi talaga patungkol sa atin. This life is not about us. Marahil, nung kayo sumilang, kayo lumaki sa mundong ito, sabihin nyo, parang tila ba para lahat ng bagay umiikot sa akin. Pero alam nyo ba, hindi yan patungkol sa atin. Lahat ng ang bagay sa ang mundong ito, ang buhay na ito, ay hindi patungkol sa atin. I want to tell you na ang Diyos ay hindi nag-exist para lang bigyan kanya ng blessing.
Some people would say na, oh, ang Diyos nandiyan para lang bigyan ako, para ingatan ako. Hindi ikaw yung sentro. Hindi ang Diyos nandyan, hindi ang Diyos nag-come to appearance para lang pagalingin ka, para lang bigyan ka ng kalakasan. Mga kabataan, ang Diyos ang sentro ng lahat ng bagay. At kaya ka nandito dahil sa Diyos. Para sa Diyos. Okay? Hindi nalikha yung BSEM, hindi nalikha yung gawain, hindi nalikha yung mga kakatabi mo para sa iyo. And most importantly, hindi nalikha ang Diyos para sa iyo. Or hindi naman nilikha ang Diyos, hindi nag-come to appearance ang Diyos para lang dahil, kailangan nito ng kagalingan. But, lahat ng bagay na ito ay ginawa ng Diyos. Ang sentro ay ang Diyos, mga kabataan. And the more we understand that, the more we could say na, Lord, you are the center of my life. And some people would still see themselves as the center of the universe. Na yung mga actions natin hindi nagmamatter dahil, pwede ko naman gawin yung gusto ko. Pero alam niyo ba mga kabataan, you're not the center of the universe, but God is. At kung nakikita mo yan ngayon, na ang Diyos ang siyang sentro ng lahat ng bagay, masabi mo, hindi ako sentro, dapat magtiwala tayo dun sa sentro. Dapat mag-rely lamang tayo dun sa sentro. Dapat doon sa Diyos na siyang nakakaalam, na may kontrol na lahat ng bagay, na naglikha na lahat ng bagay, kung anong kalooban niya, dapat mangyari. No? Dahil kung hindi nangyari yung sentro, hindi nangyari yung purpose nung siya na naglikha sa atin, then mapahamak tayo. Tayo ay mapariwara. That is why we need to understand that God is the center ng ating buhay at bayaan ng kanyang kaluwalhatian ay mangyari, ang kanyang kaluwalhatian ay makita sa atin. At makita natin siya, na siya ang center ng ating buhay. Pero huwag ka mag-alala. No, I am closing na. Huwag ka mag-alala. Hindi ka extra. No, kung sentro ang Diyos, kung siya ang bida, siya ang lahat-lahat, huwag ka mag-alala, hindi ka extra. Dahil sabi ko nga, kapag nagpakita ang Diyos ng kanyang kaluwalhatian, no? Yung being a center ng universe, being center of our lives, it is for God's glory, right? So, nabibigyan siya ng importansya. Oh, God is the center of my life. Diba? Kapag sinabi mo sa tao na, mahalaga ka sa akin, importante ka sa akin, yung tao na kausap mo, mabibigyan siya ng, wow, importante ako para sa ganito, sa brothers, sa sisters, sa kaibigan ko. But if we say right now that God is the center of our life, na sinasabi mo, mahalaga sa Kanya, napupunta sa Kanya yung glory. And when we say that God receives the glory, ano yung equation nun? Ibig sabihin ng pinapakita niya yung pag-ibig niya sa atin. He shows it by caring, by loving, by being your blesser, the blesser of many blessings, by healing us, by everything na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kapag sinabi natin na ipapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, it means lahat ng mga bagay na kinakailangan mo ay kayang i-provide ng Diyos. It means na kapag ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa iyong buhay, lahat ng mga bagay na kinakailangan mo, lahat ng bagay na dadalangin mo, lahat ng bagay na hilingin mo, sabi ng Diyos, ay ipoprovide niya sa iyo. Dahil ang kaluwalhatian ng Diyos, it simply means, when He is glorified, it means He shows His love sa iyo at sa atin. So hindi ka lang extra. Ikaw ay from before the foundation of the world, ikaw ay mahalaga na sa Diyos. Dahil para ang kanyang kaluwalhatian ay makita, kinakailangan ka. Kinakailangan tayo. Na, sabi doon sa Ephesians, pagbuhusan ng immeasurable grace. Makita mo, hindi lamang na, wow, God is glorious. God is famous. Hindi lang parang ganon. Kundi ikaw mismo makaranas. Kaya ka nandito, kaya tayo nandito para makaranas ka ng immeasurable grace and mercy ng ating Panginoong Kristo Jesus.
Kaya ka nandyan. Hindi lamang para maging slave to, na wala kang choice kundi maglingkod Hindi ganun lang ang ganais ng Diyos. Kaya ka nandyan ay para ikaw ay mismo makakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Makakita kung gaano siya maibigin sa iyo. Makakita kung gaano siya magpapagaling. Kung paano siya magpapalakas. Kung paano kanya iingatan. Kung paano kanya hahawakan ang iyong kamay. Mararanasan mo mismo yon. Dahil you are created for God's purpose. Maraming mga akon sa banal na kasulatan, hindi natin mabasahin. Ang sabi doon, you are created for God's purpose to give glory to God. At anong ibig sabihin nun para sa atin? Binasa sa Ephesians. Giving glory to God means God is showing His glory sa iyo. At sa paano pamamagitan yun? Papakita niya yung pag-ibig niya sa iyong buhay. You are created for that purpose. Para ipakita ng Diyos sa iyo how much He loves you. You are created, you are saved, you are sanctified, you are cleansed. Para, ang sabi doon? Para makita mo yung immeasurable grace of God. That is your purpose. Ganun kakahalaga, ganun kaka-importante sa Diyos. Para ikaw mismo makasaksi kung gaano siya kabuti na Diyos. So that is why you can trust God. Sa panahon ng panghihina, sa panahon ng palalamig, sa panahon ng pain. Mahirap magtiwala sa Diyos kasi parang ayaw mo naman manatili sa kalamigan. Ayaw mo naman manatili ayaw mag-give in sa tukso, give in sa kalamigan, mag-give in sa panghihina. You want to do things on your own. Pero you know what? Ang pinaka-importante na kailangan natin gawin is to give glory to God. And what it means is that when you give glory to God, His glory shines over you. Remember yung ating tema, mga kabataan? Sa panahon na mabalot ang darkness sa mundong ito, sa panahon na mabalot ang darkness, even yung mga tao sa paligid natin, the Lord will arise over you. And His glory shall be seen over you. Ano yung makikita mo? Hindi ka lang makakita ng parang hari na nagliliwanag. Hindi lamang yun yung makikita mo. Makikita mo ang kanyang pag-ibig, makikita mo yung kindness ng Diyos, yung love ng Diyos, makikita mo kung paano kanya papalakasin, makikita nyo kung paano kanya tuturuan, papatibayin sa pananampalataya. That's what you will see. When we say, we will see the glory of God, hindi lamang ito nagpapatungkol sa parang kay Moses na nagliwanag yung mukha. No? When we say we will see the glory of God, hindi ito nagpapatungkol lang na parang, lambuti yung buhok, nagliwanag yung mukha. Hindi lamang ganon. When we say that we will see the glory of God, paano niya papakita ang kanyang majesty, ang kanyang splendor, is by His actions. Ipapakita niya, ipaparanas niya sa iyo. At matanong mo na ngayon, yung katulad ng tanong ni David, have you tasted and see that the Lord is good? Ganun niya papakita yung kaluwalhatian niya. And you can trust. If His glory is to be displayed, it means, yung kanyang kaluwalhatian means, He is loving us, He is caring us. You can trust na hindi kanya pababayaan. Maraming mga uncertainty, no? Maraming mga kagulumihanan sa paligid. And sometimes, mahirap magluwalhati sa Diyos, mahirap mag-show praise sa Diyos sa panahon ng panlalamig panghihina. Pero don't worry fixing your own glory. I-witness mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Sometimes, maraming mga pang-aapi sa atin. No? Mahihirapan ka, makakaranas ka ng mga pang-aapi sa paligid mo. Sometimes, ma-accuse ka na maraming mga accusations. And you will feel na, hindi naman ako ganon. I-accuse ka ng kaaway, ganyan ka.
Mahirap magtanggol sa iyong sarili na, hindi naman ako gano'n na. Alam ng kaaway ang lahat. Alam ng kaaway na gano'n ka eh. Pero you know what, mga kabataan, hindi natin kinakailangan i-uphold ang ating mga glory on our own. Remember yung ating pinag-usapan, 2 Corinthians. Si Paul hindi nahiya magsabi na sa kanyang kahinaan, ang kalakasan ng Diyos ang nakikita niya at nararanasan niya. So I will glory on my infirmities so that the power of Christ may rest upon me. Hindi ka paabayaan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos. His glory is to love you and to show He is patient sa iyo, He is kind sa iyo. That is His glory. He is glorifying Himself by loving you, blessing you, caring for you. Kaya sabi sa 2 Corinthians, so we do not lose heart. 2 Corinthians chapter 4, I think verse 16. So we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Yung mga pag-itiis na yan, it gives glory to God kung ikaw mag-itiis. Sabi ko nga last Friday, no, na I want us to have. Hindi solution yung hindi pag-attend simply because nangihina ka, nanlalamig ka. Simply because na ikaw ay may mga weaknesses. Hindi solution na, wag mo na ka-attend. It's time for God to receive the glory. Kasi sa panahon ng ganyan, pagtago natin, pagiging malamig, tapos hindi na pag-attend, binibigyan mo ng glory yung sarili mo. What do I mean by that? No? Sabi ko nga, people don't want to be seen as weak. Sometimes, nagtago na lang sila sa kanilang bahay. Ayaw na lang makita ng mga kapatiran na nanghihina sila, nanlalamig sila. Pero, it's time for God to have the glory. Sa panahon ng panghihina mo, pumunta ka ng gawain. Matan ka. Sa harap, sa likod. You know what? Actually, it doesn't matter. Basta nandito ka sa gawain. Kung nanghihina kayo, nanlalamig kayo, and I tell you this, mga kabataan, importante pa rin na ikaw ay nandito sa gawain ng Diyos. Dahil panahon na para makuha ng Diyos ang kaluwalhatian na para sa Kanya. At pinag-usapan natin ngayon, kapag pinakita ng Diyos ang Kanyang kaluwalhatian, ibig sabihin nun, pinapakita niya yung pag-ibig niya sa iyo. So kung ikaw ay nanlalamig, pumarito ka, at nandito yung kaluwalhatian ng Diyos, nakita mo, ibig sabihin nun, yung kalakasan is on the way para sa iyo. Yung kagalingan is on the way para sa iyo. Yun yung glory ng Diyos. For Him to show His goodness sa iyong buhay. That is why, sabi dito sa verse 17, yung ating mga light momentary affliction ay hindi matutumbas sa eternal weight of glory. Yung eternal weight of glory, na sabi doon, beyond all comparison. Hindi matutumbasan. Yung ibibigay sa iyo ng Diyos na kaluwalhatian, yung pagpapakita niya sa iyo ng pag-ibig, ng care, ng love, hindi yan may tutumbas sa mga tiisin mo ngayon. Sa mga trial, sa mga testing. It's greater than that. Sabi ito sa verse 18, For we do not look on the things that are seen, but we look on the things that are not seen. Sapagkat yung mga bagay na nakikita dito ay temporary, transient, lilipas, matatapos. Pero yung mga bagay na hindi makikita. Hindi makikita ng sanlibutan. It is eternal. Alam niyo yung pag-ibig hindi nakikita eh, di ba? How much God loves you and cares for you. Yung love it's not something na kaya mong mahawakan. Pero, when His glory is revealed sa iyong buhay, God loves you that great. Kung makita mong kaluwalhatian ng Diyos, it means that you have seen His love, His goodness sa iyong buhay.
Yung tema natin, Isaiah chapter 60 verse 2, sa panahon ng kadiliman, sa panahon ng panghihina, sa panahon ng trials, sa panahon ng kawalan ng pag-asa, kadiliman, even sa mga tao, dumarating tayo sa panahon ng panlalamig, panghihina. Pero huwag ka mag-alala. When He arises, papakita niya yung kaluwalhatian niya sa iyo. And what does that mean? Ipapakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa iyo, yung pagmamahal niya sa iyong buhay, yung kaligtasan, yung kalakasan, yung kagalingan sa mga karamdaman mo, emotional, spiritual, physical, lahat ng mga blessings. That is His glory na ipapakita niya sa iyong buhay. Yun yung may kita mo. Kaya kahit sa panahon ng kadiliman ng panghihina, meron kang pagtitiwala. For His glory will arise upon you. Purihin ang ating Panginoon. At nawayan natin, wag kakalimutan. Dumating man ang panahon ng kadiliman ng ating mga buhay. Isaiah 60 verse 2. The Lord will arise upon you. At ang kaluwalhatian ng Diyos ay may kita mo. And what is God's glory? Nawa nasagot natin sa gabing ito. It is His way of showing how much He loves you. He cares for you. Showing His way how He provides para sa iyo. But how much God really cares sa iyong buhay. That is God's glory. It's His love para sa iyo. Nasabi sa Ephesians, while we were still ungodly, isa pang account, ang sabi doon, while we were still weak, Christ died for us. Yun yung kaluwalhatian ng Diyos na pinapakita niya sa iyo. Kahit hindi ka pa sumasamba sa Diyos, nakita mo na. Pinapakita na ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. At ngayon, mga kabataan, tignan niyo ang kaluwalhatian ng Diyos. At nawa ang aking dalangin, maranasan ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos sa inyong buhay. Purihin ang ating Panginoon. Tayo muko at manalangin. Pasalamat sa ating Panginoon sa gabing ito. Dakila namin Diyos, sa gabing ito kami ay nagpasalamat sa iyong mga salita. Sa kasimplihan ng Diyos, ay pinapasalamatan ka namin sapagkat buhay ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. Ang iyong mga salita ay nangungusap, ang iyong mga salita ay nagpapakita how much you truly care para sa amin, how much you truly love us. Sa gabing ito, Lord, we thank you for a short encouragement. Now that when you are revealing your glory, it means you're showing who you are sa aming mga buhay. That you are the God, the good God, the good Father, the infinitely patient na Diyos, infinitely kind na Diyos sa aming mga buhay. At salamat every time that you are showing your glory, hindi lamang namin basta nababasa, kundi nakikita, nararanasan namin kung gaano kakabuti, O Diyos, sa amin. At tunay nga sa gabing ito, Lord, all we can say is that you are a good God. You are a good Father sa aming mga buhay. Tunay nga, Lord, nagpasalamat kami. At every time, Lord, sa aming even sa mga kahinaan, even sa mga kakulangan, you are showing your glory sa aming mga buhay. Sa panahon ng Diyos, ng aming mga kakulangan, sa panahon ng Diyos, ng aming mga weaknesses, your glory is revealed sa aming kalagitnaan. You are showing how much you love us kahit sa panahon ng panlalamig, panghihina. You are showing how much you care. Lord Jesus, pinapakita mo how much you are concerned sa aming mga buhay. Hinahawakan mo kami, hindi mo kami pinabayaan, O Diyos. That is your glory. That is who you are sa aming mga buhay. At maraming salamat, O Diyos, pinapakita mo ito day by day sa amin. Nakikita namin ang iyong kaluwalhatian, O Diyos. And tunay nga, you deserve all the glory. You deserve all the honor and praises. Because we have seen your glory. We have tasted that you are good sa aming mga buhay. Tunay nga, O Diyos, karapat-dapat kasambahin at luwalhatiin. That even in times of darkness, even when people are covered in darkness, you have risen at ang iyong kaluwalhatian ang siyang amin nakikita. Kahit sa panahon ng panghihina, panlalamig, O Diyos, ang panahon ito ay punong-puno ng mga problema, punong-puno ng mga trials and testing. Pero even that time, even those times sa mga buhay, you have arisen.
At pinakita mo ang kaluwalhatian mo sa amin. That through the storm, through the trials, through the testing ng mga buhay, you have been faithful. Because that is your glory, that is your reputation. Ikaw ang Diyos na faithful. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na maibigin. And that is who you are. And that is your glory that is revealed sa mga buhay. Maraming salamat, Lord, that we have tasted and saw that you are good. Kaya sa gabing ito, we are giving you thanks and honor and glory. Maraming po salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Maraming salamat sa mga munting pagkakataon na mabasa namin ang iyong mga salita. We are giving you all the glory and honor and praises. In the precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Let us stand. Tumayo tayo mga kapatid. Mag-alay tayo na papuri sa ating Panginoon. Hindi ko na babalik sa ating MC ang pagkatapos. So kung may mga prayer requests, paki-forward na lamang dito. Okay, praise God. At ayan, sa gabing ito ay magdalanginan tayo sa bawat isa. At bigyan natin ng pagkakataon na tayo makapag-express sa Diyos ng ating mga pangailangan, ating cares. So may mga bagay tayo na dadalangin sa ating Panginoon. Right now is the perfect time para itaas sa Diyos ang lahat ng mga bagay. So I am blessed again to sing the song. Let's sing again the song, His Strength is Perfect. Pwede ba sa G sharp na? Let's sing again the song, His Strength is Perfect, sapagkat that is His glory. Ang kanyang kalakasan na iproprovide sa atin, mga kabataan, it's limitless. Sa panahon natin panghihina, sa panahon ng ating pangailangan, He can provide because He is always strong sa ating mga buhay. Let's sing the song, I can do all things through Christ gives me strength. But sometimes I wonder what He can do through me. What benefit would I have? Malakas ang Diyos. No great success to show. No glory on my own. Yet in my weakness He is there to let me know His strength is perfect when our strength is gone. Yes, He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. Thank you, Lord. His strength is perfect. His strength is perfect. Hallelujah. And we can only know. We can only know. We can only see His glory. Samsawit. When we truly see how deep our weakness goes. That is true. And His strength in us begins when hearts stand still and end. He is our humble heart and proves again, hallelujah, that His strength is perfect
namin, mga kabataan. Hallelujah. He'll carry us when we can carry on. Thank you, Lord God. Praise in His power, the weak become strong. His strength is perfect. Let's sing again for the last time. His strength is perfect. His strength is perfect sa ating mga buhay. His strength is perfect when our strength is gone. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord God. Carry us when we can carry on. Praise in His power, the weak become strong. Oh, thank you, Lord. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. Praise in His power, the weak become strong. Thank you, Lord God. His strength is perfect. His strength is perfect. Amen, amen, amen. Ating palapakan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, for your wonderful strength. Purihin ang ating Panginoon. Dapat siya papurihan, luwalatiin, dakilain, mga kapatid. Salamat sa kalakasan ng ating Panginoon na pinagkakaloob sa ating mga buhay. At tunay nga na nandito tayo ngayon dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Sama sa dalangin ang kailingan ng ating kapatid, Brother Sam. Meron siya mga prayer request dito na sama sa dalangin si Brother Eric na nakakaranas ngayon ng kanyang great pain. Pangalawa, healing din sa tiyan at sikmura ni Sister Mau. At pangatlo ay patuloy na kalakasan, karunungan, pagkaloob ng Diyos sa kanya. Apat ay sa tiyahin nila ni Sister Junice na nasa ICU ngayon dahil sa issues sa kanyang brain. At bayan na sa gabing ito, kung may mga kahilingan tayo, may mga prayers, ay idurog lang sa Diyos. At niniwala ko ng Diyos ay kaya mag-provide. He will show His glory sa iyong kabataan. Kinakailangan mo lang ma-recognize. You can only know the power that He holds when you truly see how deep your weakness goes. If you recognize that you cannot do anything, hindi mo naman kayang pagalingin yung tiyahin mo, hindi mo kayang pagalingin ang kamamahal mo sa buhay. You cannot do it on your own. And when you recognize that, His strength is perfect. His glory will be seen sa iyong buhay. Once you recognize that you cannot do things on your own anymore, His strength is perfect. At ngayon, makikita mo, kabataan ngayon, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Gusto mo ba makita ang kaluwalhatian ng Diyos? Gusto mo ba maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos? Papakita sa iyo ng Diyos ganyan. Because He is glorious, He will show His love sa iyo. Let us pray. At kung meron pa mga kahilingan, dalangin, I want you to raise your hand and say, Lord, I believe. Lord, I believe. Heavenly Father, sa gabing ito, Lord, kami magtatapos namin gawain. Tunay nga, Lord, nagpasalamat kami sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Nagpasalamat kami, O Diyos, dahil Ikaw muli ay gumawa sa aming kalagitnaan. Ikaw ay kumilos, O Diyos, nang usap ka. Hindi lamang, O Diyos, sa pasimula pa lamang sa mga awitan, lalong higit sa iyong mga salita, Lord, You're speaking to us. You're telling us something that Your glory is revealed sa bawat isa. And that glory is by You showing Your love, Your care, Your goodness sa aming mga buhay, Your faithfulness, Lord. Tinuruan mo kami humawak lamang sa mga pangako mo because these promises are true.
At ito ang iyong kaluwalhatian na pinapakita mo. Even when the times that we live in are dark, even when the people are covered in darkness, you have rose from the midst of us at pinakita mo ang kayong kaluwalhatian sa mga buhay. Nakita namin na sa kabila man ng panahong ito ay walang pag-asa. Ikaw ang aming pag-asa. Na sa panahong mang ito na walang kasiguraduhan, ikaw ang aming security, ang refuge. Sa panahong ito na laghanap ang karamdaman, you are our health, our healing. Sa panahong ito na maraming kakulangan, maraming shortage, you are our provider. Sa panahong ito na maraming panghihinha, you are our strength. Sa panahong ito na maraming pangatake ang kaaway, you are our shield. Sa panahong ito na marahil walang-wala kami, you are our portion. You are everything sa aming mga buhay. And that is your glory, that is your reputation, that is who you are. At pinakita mo sa amin, kami na hindi karapat-dapat, but you have chosen to love us, hindi dahil kami ay karapat-dapat. But Lord, out of your great love and great mercy, ikaw ay umibig sa amin. And we love you, Lord, because you have first loved us. Maraming salamat sa kaluwalhatiang ito na namin nakikita. At bayan sa mga sandaling ito, may we bring back to you all the glory and honor and praises. Father God, sa gabing ito kami magtatapos ng gawain. Tunay nga, Lord. Lumalapit kami sa iyo. Nakikita mo rin naman, Diyos, ang mga pangailangan. And here, Lord, ang kapatid Brother Sam ay nag-take ng time magsulat ng kahilingan. May mga tinataas siya sa iyo, Lord. Madalangin ang kagalingan para kay Brother Eric, na nalaglag sa puno, Lord. Kung naman mga injuries na kanya na-sustain, Father God, you are our healer. Show your glory, Lord. Show your power para sa aming kapatid, Brother Eric. And in the name of Jesus, siya ay pagalingin mo sa mga karamdaman ng ginagawa. And din, O Diyos, kay Sister Mau na nakakaranas sa Diyos na mga pabalik-balik na mga karamdaman. Father God, we pray for her. Nandito siya ngayon, pinalakas mo ng iyong kalakasan, Lord. But we are still praying for her. Ikaw, Diyos, ang patuloy mag-restore ng kalakasan pa sa kanya. At anumang mga abnormalities na kanya nararamdaman, Lord, we pray in Jesus' name na ikaw ang bigyan ng kagalingan. We also pray, Lord, para sa kahilingan namin, Brother Sam, na wisdom, spiritual strength para sa kanyang sarili. Father God, hindi lamang siya, but all of us here needs strength, needs spiritual strength, emotional strength, physical strength. And Father God, we only look to you, the source of our strength. Ikaw lamang, O Diyos, ang source ng lahat ng bagay. Kaya in Jesus' name, Father God, may you grant Brother Sam at ang bawat isa na nangangailangan ng kalakasan ngayon. Ngayon din, O Diyos, kanyang panguling dalangin para sa kanyang tiyahin na nakakaranas ngayon ng mga abnormalities sa kanyang blood vessels sa utak. Father God, nothing is impossible with you. For that is who you are. Nang sabi mo sa iyong salita, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Father God, it's time na makita namin ang kaluwalhatian mo. Makita namin that you are the God na walang imposible, walang mahirap sa iyo. Kaya sa gabing ito, Lord, kung may mga dalangin pa ang bawat isa, mga karamdaman, mga panghihina, panlalamig, mga pabalik-balik na mga ugaling ayaw na mga ugali, attitudes. Lord, mga bagay na dinadalangin sa iyo even before pa. Kakulangan, mga Lord, struggles, Father God, in your name, sila ay sumasampalataya, ako ay sumasampalataya, Lord, na ikaw ay may tapos na nagagawin para sa mga kabataang ito. In the name of our Lord Jesus Christ, I pronounce the healing, the strength, ang pag-iingat, ang everything, Lord, na kinakailangan ng bawat isa. Ikaw nakakaalam ng mga pangailangan at sa gabing ito, naniniwala kami na tapos mo nang tugunin ang pangailangan ng bawat isa. Father God, we are also praying para po sa aming anniversary. Ikaw mag-provide, ikaw ang magbigay, O Diyos, ng provision, ng blessing. At bayaan, O Diyos, na sa araw na yon, puno kami ng kagalakan, na puno kami, O Diyos, ng joy, ng higit sa lahat ng iyong glory. At bayaan, ang araw na yun na ma-enjoy namin, higit sa lahat sa iyong presensya, Lord. Bayaan, Lord, ang mga planning, mga preparation, mga monetary, mga bagay na kailangan. Ikaw ang Diyos na mag-provide. Father God, we thank you for this wonderful night. Salamat sa panahong ito na kami nakapag-spend ng oras sa iyo. Tunay nga, Lord,
I myself, personally giving you thanks sa kalakasan na pinagkaloob mo. Despite, Lord, na maraming panaramdaman, ay pinagkalooban mo ako ng kalakasan to give you all the glory and honor. Sa gabing ito, Lord, ingatan mo ang bawat sa pag-uwi. Bayaan, Lord, ikaw ang siyang maluwalhati sa mga buhay. Ikaw lamang siya makita. Ikaw lamang siyang may taas. This all the praise, all the glory belongs to you alone, Lord. In the precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Purihin ng Diyos at palapakan natin, Panginoon. Praise the Lord. At tayo dismiss sa ating gawain. Pagpalain natin, Panginoon. At kami natin bawat isa while we sing the song.